Kasama sa mga pumirma rito ang Pilipinas at ang China. Pero ayon kay dating Supreme Court Justice Antonio Carpio, hindi naman daw ito paglabag dahil dati na tayong nakapwesto sa Ayungin Shoal at pasok naman ito sa ating EEZ. Ayun na nga yung problema mga utol, no? So kung babasihan natin yung tinakda ng international law, yung UNCLOS, walang magiging problema kahit magtayo tayo sa Ayungin Shoal ng struktura. Okay? So walang magiging problema talaga dyan sa mga kapitbahay natin. Magkakaproblema lamang dahil sa China, yung China ay inaangkin ito. Ngunit kung pagbabasihan nga international law, so nasa atin po yung karapatan. Kasi pasok nga sa ating exclusive economic zone, napakalinaw nun. Ngayon mga utol, yung sinasabi nilang baka magkaproblema, paano yung mga ginawa ng China na artificial islands, hindi ba yung nagkaproblema? Hindi nga yun pasok sa kanilang exclusive economic zone. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Kaya to mga utol, napakagandang balita nito dahil Pilipinas magtatayo na ng military base sa Ayungin Shoal. China, nagbanta. Lagi naman sila nagbabanta, mga utol. Yan ang ating aalamin mula kay Welbis PH. Pakisubscribe siya mga utol, pakilike na rin yung video. Game na, alamin na natin to. Yan sa ulat, may planong Pilipinas na maglagay ng permanenteng outpost sa Ayungin Shoal sa loob ng West Philippine Sea. Ayon kay Senador Edgardo Angara, may alokasyon na ang Kongreso para sa construction ng nasabing outpost na ito sa taong 2024. Hindi malinaw ang eksaktong halaga na inilaan, bagamat noong Agosto pa lamang ay nagmungkahi na si Senador Chis Escudero ng 100 milyong piso para dito. Mga utol maputol ko lamang si Senator Chis Escudero ang unang nagmungkahi nito na maggagawa ng permanent structure dyan sa Ayungin Shoal na magkakahalaga di umano ng 100 million. Pero ayon nga rin sa kanya at palagay ko rin, kukulangin yung 100 million para magtayo ng mga ayos na struktura dyan sa Ayungin Shoal. Kasi yung nakastation natin, yung BRP Sierra Madre, yung barko natin na pwede magiba anytime soon at gustong-gusto nang hatakin itong China. Napakalaking bagay na makapagpagawa tayo ng struktura doon. Pero partikular kung military base nga ang ilalagay. Pero yun ang ating aalamin pa, kaya ituloy na natin. Pinatotohanan ko lamang yung sinabi ni Welbis PH. Tuloy na muna natin. At yan ang ating aalamin, kaibigan. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Pilipinas magtatayo na ng military base. Ang planong pagpapatayo ng permanenteng outpost sa Ayungin Shoal ay magandang hakbang sa pag-unlad ng pagpapalakas ng presensya ng bansa sa rehiyon. Layunin nitong pagtibayin ang posisyon ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, ngunit ang mga eksaktong detalye at alokasyon ng pondo ay patuloy pa rin pinag-uusapan at isinasapinal. Sa planong ito ay mas madaling maglagay ng pera kaysa ipatupad ito. Dahil na rin sa agresibong pangaharang ng China sa lugar, ang BRP Sierra Madre na inilagay sa Ayungin Shoal noong 1999 ay naging outpost ng Pilipinas sa EEZ. Ito ay isang hakbang para sa ating presensya matapos ang pagsakop ng China sa Mischief Reef noong 1995 na malapit lamang sa Ayungin. Ang parehong lugar ay saklaw ng 200 nautical miles o EEZ na itinakda ng UN Convention on the Law of the Sea noong 1982. Ito'y nagpapakita na tayo ang dapat na solong makinabang sa yaman ng mga karagatang ito. Tama. Dahil ang Ayungin Shoal ay 105 nautical miles lang mula sa Palawan at ang Mischief Reef na dagdag na 20 milya lamang. Ang Ayungin Shoal ay mahalaga dahil ito ang tanging nagbabantay sa reed o rectobank sa loob ng ating EEZ na pinaniniwalaang may malaking deposito ng langis o natural gas. Ngunit kinukuha ng China ang pag-aari natin sa mga lugar na to. Nakakalungkot na patuloy na binubusalan ng China ang Pilipinas na alisin ng BRP Sierra Madre mula sa Ayungin at sinasabing nilalabag nito ang kanilang teritoryo. Ipinapakita ng sitwasyong ito ang laban dahil itinataboy tayo ng China mula sa Ayungin Shoal at mahalagang mga lokasyong ito sa pagprotekta sa ating mga makukuhang oil reserve sa loob ng ating EEZ. Naman yung numero unong dahilan mga utol, no? Kahit na alam natin, sa mga hindi nakakaalam, yung West Philippine Sea o yung halos kabuuan ng South China Sea mga utol ay napakaraming deposito ng natural gas and oil na nakapaloob dyan. Okay? Sa mga ilalim ng mga karagatan na yan, partikular nga sa West Philippine Sea.
So yun yung nagiging problema natin dahil mga may agawan ng teritoryo o may pangaagaw na ginagawa ang China, hindi natin mapakinabangan yung dapat ay napapakinabangan ng Pilipinas na siyang pwedeng maging susi para tuluyang umangat ang ekonomiya ng buong bayan ng Pilipinas. Kaya lang dahil nga sa pakikialam ng China, sa pagpipigil at sa pag-aangkin, hindi natin naitutuloy o napapakinabangan yung mga dapat ay napapakinabangan na ng Pilipinas. So, anihin ko pa yung mga likas yaman na yung mga isda na nakatira dyan sa West Philippine Sea na hindi na mga Pinoy ang nakikinabang na dapat naman tayo. Yun ang masakit dyan mga utol. Okay? Pero meron ng atas ang ating Pangulo na magsisimula ng oil exploration natin somewhere in West Philippine Sea. Okay? Tuloy muna natin to mga utol. Mamaya titingnan natin yung report tungkol dito. Ha? Para ma-justify natin o patotohanan natin kung totoo nga ba magtatayo ng structure or military base sa Ayungin Shoal. Okay, tuloy muna natin to. Dahil ang BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal ay may katagalan na din sa lugar at lubos ng pagkagutay-gutay at kalawang nito at nanganganib na ding tuluyang masira. Tama, pwede mag-iba. Tulad ng karamihang barko ay kailangan ito ng regular na pag-aalaga at pintura para maiwasan ng pagkabulok. Ngunit ang China ay tila naghihintay na tuluyang masira ang BRP Sierra Madre upang maangkin ang Ayungin Shoal. At bawat pagpunta ng mga tropang Pinoy para sa resupply mission ay laging pinipigilan ng China ang mga barko ng Pilipinas kapag may dala itong construction na materyales para sa posibleng pag-aayos ng Sierra Madre. Ang masaklap pa, kung ipipilit ng Pilipinas na magtayo ng permanenteng struktura sa Ayungin Shoal, ay tila mas magiging matindi pa ang hadlang na ilalagay ng China. Layunin ng Kongreso na magkaroon ng permanenteng struktura sa lugar na magiging parola at tirahan na din ng ating mga mangingisda. Ito kaya ay magiging problema sa aspeto ng usaping may kinalaman sa Code of Conduct sa South China Sea. May debate kasi kung ang pagpapatayo ng struktura ay lumalabag sa kasunduan, kasama kasi ang Pilipinas sa international agreements na pinirmahan natin sa ASEAN at sa China. Ang Code of Conduct in the South China Sea na nilagda ng mga miyembro ng ASEAN at ang China noon pang 2002. Sa Code of Conduct, nangako ang mga bansa na maghihinay-hinay at huwag maging marahas sa South China Sea. Kasama rin sa Code of Conduct ang pangako ng status quo. Walang sinuman sa mga signatories ang magtatayo o magpoposisyon ng mga tauhan sa mga lugar na uninhabited sa South China Sea. Kasama sa mga pumirma rito ang Pilipinas at ang China. Pero ayon kay dating Supreme Court Justice Antonio Carpio, hindi naman daw ito paglabag dahil dati na tayong nakapwesto sa Ayungin Shoal at pasok naman ito sa ating EEZ. Ayun na nga yung problema mga utol. No? So kung babasihan natin yung tinakda ng international law, yung UNCLOS, walang magiging problema kahit magtayo tayo sa Ayungin Shoal ng struktura. Okay? So, walang magiging problema talaga dyan sa mga kapitbahay natin. Magkakaproblema lamang dahil sa China, yung China ay inaangkin ito. Ngunit kung pagbabasihan nga international law, so nasa atin po yung karapatan. Kasi pasok nga sa ating exclusive economic zone. Napakalinaw nun. Ngayon mga utol, yung sinasabi nilang baka magkaproblema, paano yung mga ginawa ng China na artificial islands? Hindi ba yung nagkaproblema? Hindi nga yun pasok sa kanilang exclusive economic zone. Dapat talaga mga utol, yung dispute na yan nagkakaroon lamang ng ganyan kung talagang pasok sa parehas na exclusive economic zone ng bawat bansa. Doon lang dapat nagkakaproblema. Kaya lang, sa lagay ng China, inaangkin niya kasi kahit na hindi napasok sa kanya exclusive economic zone. Basta nasa bakura ng South China Sea, gusto nilang angkinin. Yun nga po yung number one problem. Sa madalit sabi, dapat wala silang karapatan ngunit iginigiit nila na kanila yung mga lugar na yon. So kung magkakaproblema sa structure na itatayo sa Ayungin Shoal, sa China lamang magkakaproblema, hindi sa international community. Okay? O at sa mga iba pa natin kahit bahay na bansa. Ngayon, i-check na natin itong report tungkol dito. Mula to sa Philippine Star Global. China blast proposed permanent Filipino structure in Ayungin. Calls it illegal. Diba? Ganon ko sila kalala. Okay, so basahin lang natin ng konti. Beijing's Foreign Ministry vehemently opposed plans by Manila's government to construct a permanent structure within the West Philippine Sea to shelter Filipino fisher folk, calling a move as inconsistent with international law. Sa madalit sabi, parang tayo pa pinalalabas nila lumalabag.
Ganong kalala yan China. Okay? Renai Jiao is a part of China's Nansha Guangdao. Renai Jiao ang tawag nila sa Ayungin Shoal ng China. China has indisputable sovereignty over Nansha Guangdao, including Renai Jiao and their adjacent water. This was established in the long course of history and is consistent with the international law, including the UN Charter. Sabi ng kanilang Foreign Ministry spokesperson na si Mao Ning. Okay, ganun kalala mga utol, no? Sa kanila, yung Ayungin Shoal. Ayaw, no? Wala. Napapamura ako. Anyway, it's against the principle of international law and legally untenable for the Philippines to cite a award of the South China Sea arbitration, which is illegal, null, and void. So, hindi nila kinikilala yung binigay nung arbitration na atin yung karapatan dyan sa mga isla at sa mga reef na yan, particular sa Ayungin Shoal. Ayungin Shoal is also called Renai Jiao by Chinese and is well within the 200 nautical mile exclusive economic zone of the Philippines. So anong masasabi nyo dyan sa panggigiit ng China? Pero yun nga, natataranta na sila sa plano ng Pilipinas na magtayo ng istruktura dyan sa Ayungin Shoal. Kaya lang, doon talaga tayo magkakaproblema sa China. Paki-comment na lang yung opinion nyo. Tuloy na muna natin. Mas problemado pa nga dapat ang China dahil sa ginawa nitong massive island building kung saan 7 artificial islands ang tinayo nito sa South China Sea para gawing mga military bases. Sa katunayan, ang pumirma sa naturang Code of Conduct para sa China noong 2002 ay si dating Chinese Vice Minister for Foreign Affairs Wang Yi. At matapos ng 2 dekada ay si Yi ang ngayon Chinese Foreign Minister. At nung nakarang linggo lamang ay si Minister Yi na mismo ang nagbanta sa Pilipinas na wag daw manggulo sa West Philippine Sea. At kung hindi ay asahan na bubelta ang China. Yan mga utol yung malupit sa kanila. No? Ang pinalalabas nila, tayo pa yung nanggugulo. Tayo pa yung nanggugulo sa teritoryo nila. Una sa lahat, teritoryo natin yung inaagaw para malinaw lamang tayo. Sila yung nangaagaw. Pero ang pinalalabas nila sa kanilang mga statement, tayo yung nangaagaw. Okay? Sa mga teritoryo nila. Ganong kalala yung pagkadelusyonal nitong mga Chekwa na to. So talagang malaking problema yan kapag nagtayo tayo ng istruktura sa Ayungin Shoal. Pero para sa akin bilang Pinoy, hindi natin kailangan magpaalam sa kanila kung ano pa man. Dapat ituloy na natin yan, gawin na natin yan. Wala kaming pakialam kung anong magiging reaksyon ng China. Okay? Sigalawin nyo kami para magkandaleche-leche na tayo lahat. Parang ganon. Pero talagang karapatan natin na gawin natin yan. Kasi sila nga pumirma do sa Codes of Conduct na yan pero nagtayo sila ng mga artificial islands sa mga lugar na hindi naman nila teritoryo o pag-aari. Tayo pa. Teritoryo natin yung tatayuan natin ng struktura tapos pipigilan nila tayo. Malaking kalokohan naman yan. Diba? So ano masasabi nyo dyan? Paki-comment na lang mga utol. Tuloy na natin konti ito. Inuulat din na sinabi daw niyang sigurado umanong magmamakaawang mga Pilipino sa Chinese government kapag nagkagyera sa South China Sea. Dagdag pa nito na hindi umano gugustuhin ng mga Pilipino na makaharap ang Chinese military sa South China Sea. At anya ay pagsisisihan ng Philippine government kapag kinompronta ng Armed Forces of the Philippines ang PLA sa pinagtatalo ng karagatan. Idinagdag niya na hindi umano naiintindihan ng mga Pilipino kung gaano kalakas ang Chinese military. At sinabi niya na malayo daw ang agwat sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at People's Liberation Army ng China. Totoo naman yan mga utol no? Totoo naman yung sinasabi nila. Yun sa part lang na hindi natin kaya yung China pagdating sa military, pagdating sa bakbakan. Hindi natin kaya, napakalakas nila, napakarami nila. Okay, hindi natin kaya. Pero tayo lang ba ang haharap sa kanila? Kaya lang naman rin sila nagpipigil dahil sa United States of America. Buti sana kung tayo lamang. Pero yun din yung dahilan kung bakit maximum tolerance ang mandato sa ating Philippine Coast Guard at sa ating Philippine Navy. Sa kanila dyan sa West Philippine Sea. Kaya natin sila hinahayaang mambuli sa atin dahil hindi nga natin sila kaya harapin. Alam natin yun. Aminado tayo doon. So pero from time to time nire-remind nila yun. Kaya nila tayo binubuli. Pero pagkasama natin yung mga kaalyado natin, ano masasabi nito kaya mga to? Kaya nakakabwisit na rin, Dapat sumubok na sila para maintindihan na rin nila. Pero ang pinakamaganda talaga natin gagawin, yung mga hawak pa natin na mga islet, reef dyan sa West Philippine Sea ay tayuan na natin ng mga kahit ng mga parola. Okay, ng mga outpost man lang, mga utol.
Na sa ganun na hindi na nito maagaw mga to kasi unti-unti na nilang inaagaw. Pati nga Pag-asa Island gusto nilang agawin eh. 'Di ba? Gusto nilang paalisin yung mga sundalo at yung komunidad doon. So anong masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang. Palagay nyo ba napakagandang plano ng gobyerno natin at dapat ba madaliin yan? At palagay ko dapat yung madaliin. Gawa na yan. Hindi lang Ayungin Show. Lahat na. Scarborough. Lahat na yung mga yan. Na habang hawak pa natin hanggat hindi pa nauagaw ng China kasi nahihirapan na nga tayong paalisin tong mga to sa teritoryo natin. Pa-comment na lang ang inyong opinion. Hanggang doon lang muna. Maraming salamat Welvis PH. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po sa inyo lahat. Maraming salamat po.